Korte ang naghain ng not guilty plea para kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na iginiit ang kanyang karapatang manahimik nang humarap sa korte. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos mapadeport si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves mula sa Timor-Leste, humarap na siya ngayon sa Manila Regional Trial Court para sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Naka-helmet, bulletproof vest at bantay sarado ng mga ahente ng National Bureau of Investigation si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves nang dalhin sa Manila Regional Trial Court para sa kanyang arraignment. Ang akusasyon ay kaugnay ng mga pampasabog, baril at bala na nakuha ng mga otoridad sa bahay ni Teves sa bayan ng Bayawan noong 2023. Nang basahan ng sakdal si Teves, tumugon siya ng "I invoke my right to remain silent." Kaya iniutos ng huwes na ipasok ang not guilty plea para sa kanya. That may be his way of saying that he refuses to enter a plea. And ang rationale noon yung bakit hindi siya nag-enter ng plea? There is still a serious cloud as to the legality of what was done to Mr. Teves with respect to his return to the country. Sinikap ng GMA Integrated News sa mga kapanayamang lead prosecutor sa kaso pero nabigo kami. Kalaunay, nakiusap si Teves na tanggalin ang kanyang posas dahil nasasaktan na umano siya na pinagbigyan ng korte. Sa isang oral motion, hiniling sa korte ng prosekusyon na pagsamahin na lamang ang mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunition laban kay Teves, bagay na hindi naman tinutulan ng depensa. Asa ibinabang order ni Judge Renato Enciso, granted ang nasabing motion. Sa July 29, naasahan ang simula ng paglilitis sa consolidated cases. Okay. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kung bakit wala kayong plea? Bukod dito, naharap din si Teves sa kaso kaugnay ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa, at hiwalay na kasong murder kaugnay sa mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. May kaso rin siya kaugnay ng terrorist financing, prevention and suppression sa Ken City RTC at murder case sa Bayawan RTC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.